Good morning, ma'am. We will ask you 10, minimum of 10 questions lang po regarding the law enforcement radar. What's your name? Ako po si Police Senior Master Sergeant Princess Ocampo Roces, 17 years in the service. Ako po ay isang investigator dito sa police station. At the same time, ako rin po sa PNCO dito sa police station. Now we will start the question, ma'am. First question, ma'am. Could you share us with your first case handling experiences? First case ko as a PNP from the first day as a police officer. Yung unang-unang nahawakan kong kaso is rape case. Rape case na investigahan ko siya. At na-arrest yung suspect at the same time na-file sa court. The second question po is, what are the most common challenges that law enforcement agents deal with on a daily basis? Common challenges as investigator at cooperative yung ating hesitant siyang magbigay ng statement due to trauma experience at saka yung mga yung sa trauma at sila nahihiya. Third question, what kinds of self-care do you use to make yourself healthy in terms of Self-care sa mental. Tinitreat ka self-care. Ganito, once na nasa trabaho ako, once na out na ako, kalimutan mo yung mental sa mental. Kasi hindi mo pwedeng dalhin ng trabaho sa bahay mo. Pag pinagsabay mo kasi yan, bahay at opisina, magkakagulo yung takbuhan siya. So kung mainit ang ulo mo na galing ka dito sa office, pagbalik mo sa bahay mo dahil dala-dala mo yun, mainit. So ang labas nun, magkakaroon ng family problem. So ako, most of the time, ganun yung ginagawa ko. Once na nasa bahay ako, pansamantala kung kinakalimutan na isa ako. So pagdating sa bahay, I'm just a plain wife, a plain mother, a plain daughter. Yun lang. Fourth question, how can you efficiently manage your time on a hectic setting? Hectic setting. Paano po na-manage yung time? Hectic setting. Basta kasi pag once na marami kang trabaho, kailangan ibayin mo siya. Ibayin mo siya. So, katulad ko, as an investigator, hindi ko yan mabibilang kung ilang tao ang haharapin ko everyday. As an investigator, kailangan mong mag-attend din ng mga court hearings. So, sabi ko, bibigyan mo dapat focus lahat. So, ano ba? Dahil isa rin akong investigator, isa rin akong admin PNCO. Ang admin PNCO kasi more on documentation, tao ang hinahawakan mo, mga tao. Sa investigation, tao rin naman. Kaso, dito sa administration, ang hawak ng mga police. Sa investigation, mga plain civilians lang yan. So, kapag walang gaano investigation kaming ginagawa, pinupokus ko yung sarili ko sa administration. Doon ko binibigyan ng pagkakataon na matapos yung mga dapat tapusin. Next question is, what aspect of your years of service have you truly enjoyed the most? Sa kasalukuyang panahon, i-enjoy ako. Enjoy ako from 15 years to 17 years in the service. Enjoy ako kasi mas lumalim kasi yung
nalalaman ko sa investigation. Kasi everyday learning ang investigation. Seventh question. Sixth question. How can law enforcement agencies improve their collaboration with other pillars of the criminal justice system like the courts or corrections? Collaboration. Lagi naman yung magkadikit eh. Si law enforcement at saka si court, lagi naman siyang magkadikit. So, kailangan si police, si law enforcer, kung ano yung utos ni court, dapat sumunod ka. Basta once na, kahit na ano naman yun, once na you know how to follow, magiging maganda yung relationship. Seventh question. How does your department ensure transparency and accountability to the public it serves? Transparency and accountability. Through social media. Through social media posting. Kasi doon nakikita, di ba, nakakapag-post kami doon ng mga documentation na yung mga daily activities namin, katulad ng mga patrollings, dialogues, at the same time yung paglapit ng PNP doon sa mga community. Nag-i-info drive kasi. Eighth question. How does your department ensure officers are trained enough to handle situations involving people from diverse background? Example po yung mga alita po or yung ibang tao po na napunta dito pero ibang dialect po yung ginagamit. Kung paano namin sila kausapin. Kasi kami yung mga police, meron naman kaming mga kanya-kanyang mga dialects. So, once na hindi namin naiintindihan yung dialects ng taong pumunta sa amin, hahanap kami ng paraan. So, katulad ng sinasabi mo, kung meron tayong aita na dumating dito na hindi namin nakakaintindihan yung salita niya, tatawagan namin yung mga kamukha namin pulis na makakaintindi sa kanya para mai-explain ng maayos. At i-ensure namin na aalis yung tao dito na explain sa kanya. Ninth question po is, how did you handle situation wherein you are tasked to arrest insane criminals? Through negotiation. Ang police kailangan para siyang dancer. Ang police kailangan kung ano ang sayaw ng isang tao. Kailangan ganun din ang isasayaw niya. So, si insane, yung mga, yung mga may tama sa utak na yan. Kayang flexible naman kasi sa police. Kung anong hinihingi yan, yan din ang bibigay namin. Para lang siya maging at least siya. At ibigay niya yung tiwala niya sa akin. Last question, ma'am. What advice would you give someone interested in pursuing a career in law enforcement? Kayo yun. So, nag-uumpisa pa lang kayo. Nag-aaralan niyo yung pagiging pulis. So, pangarap niyong maging pulis. Tama. Basta yung mapapayo ko lang, dahil nag-o-observe kayo dito, nag-i-interview kayo, at nakikita niyo kung ano yung tunay na nangyayari sa buhay ng pulis. Basta, mag-aral muna kayo ng maayos. Yun. After nyo nakapagtapos ng inyong kurso, saka nyo muna pag-isipan yung kung paano kayo makakapasok sa service. Yun muna yung first step ng gagawin. Tapos, once na nandito na kayo sa PNP, kailangan lagi dedicated kayo. Kasi once na wala kang dedication sa trabaho mo, hindi ka mag-grow. Parang sa yung pag-aaral nyo, kung wala kayong dedication sa pag-aaral ninyo,